ang aral po ng Diyos ay siyang nating pundasyon, no, sa ating paglilingkod na ito. Okay? At ang pundasyon natin ay matibay. Matibay po ba ang pundasyon natin? Amen. Amen. Matibay po ang pundasyon natin sapagkat ang aral po na atin pong pinahawakan ngayon ay aral po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po ay nais ko pong tayo ay focus po, no, sa pag-aral po ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Okay? So, ang atin pong paksa, no, sa umaga pong ito ay may kinalaman po sa tinatawag na when and how did you get saved? Isang katanungan na nais ko pong bigyan natin ng kasagutan sa atin pong paglilingkod na ito, no? When and how did we get saved, no? Kailan, paano tayo naligtas? No, yun pong tanong. Di po ba? Kasi po, hindi ho maiwasan na minsan meron tayong mga tanong sa sarili po natin, kailan kaya tayo naligtas at paano tayo iniligtas? Ang kaligtasan po ba na ginawa po ni Lord sa atin ay kailan po ba yon? At paano tayo iniligtas ng ating Diyos? So yun po ang topic natin ngayon, yung tanong, no, na dapat po natin masagot sa banal na kasulatan, of course, at ito po ay napakahalaga sapagkat hindi po maiwasan na tayo din po ay, o sa atin din po ay may mga magtatanong. Okay? So pag may nagtatanong sa atin, of course, kailan po natin yan sagutin? Di po ba? No? Minsan may nagtatanong sa atin, ano ba, ikaw ba talaga ay ligtas na? Sigurado ka ba? Di ba? So kung meron pa tayong pagdududa, delikado po. Kailangan wala tayong pagdududa kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Tama po? So simple lamang, pag tinanong tayo na ikaw ba'y ligtas na? Yes, sa biyaya ng Diyos. Yes, by the grace of God. Sa biyaya ng Diyos. Kasi po tayo talaga lahat, tandaan po natin, hindi lamang po sa kaligtasang eternal natanggap natin ang biyaya ng Diyos, maging sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin. Tama po? Ang buhay po natin na ito, ngayon, buhay tayo. Buhay ba tayo lahat? Gumagalaw, di ba? Gumagalaw tayo lahat, oh. Di ba? Buhay tayo. Ito po ay biyaya ng Diyos. Pagising natin sa umaga, biyaya ng Diyos. Bakit? May hininga tayo. May buhay pa tayo. Tama po? Lahat po yan, no? Negosyo, trabaho, anuman ang pinagkikitaan mo, biyaya po yan ng ating Panginoon. Okay? So, dito sa ating eternal na buhay, pag sabing eternal, ito po yung tungkol sa kaligtasan, ay dapat po tayo magkaroon ng tanong na kailan at paano tayo na ligtas. Okay. One of the most frequently asked questions, na ito yung fact, no? Kasi hindi umiwasan, may mga fact po talaga, no? By Christians is, when and how did you get saved? This question is based on the incorrect assumption that eternal salvation stems from a personal decision to accept Jesus Christ as Savior at some point in time. No, maraming mga tao sa panahon ngayon na ang kaligtasan, sinasabi nila, ay tanggapin lang si Kristo, ligtas ka na. Pagka hindi mo tanggapin, mapunta ka sa impyerno. Di po ba? Ang tanong, sino ho nagdidesisyon sa pagsabi ng ganon? Si Lord po ba? Hindi bang tao? Tama? Yung preacher, tama ba? O siya ang nagdesisyon. Parang Diyos siya. Yeah? So hindi ho ganon, mga kapatid. No? Hindi ho ganon. However, the scriptures know nothing about this type of salvation. Hindi ho sinasabi ng banal na kasulatan
na tanggapin mo na si Kristo, matik na, ligtas ka. No? I-declare ka na agad, ngayon, ligtas ka na. Kaya tuloy, ang niligtas ni pastor, meron ng utang na loob kay pastor. Tama ba? Oo. Kung hindi kita pinatanggap, hindi ka ligtas. Sa impyerno ka. Diba? Kaya, bigyan mo ako ng kotse. Bigyan mo ako ng house and lot. Kasi, dahil sa akin, ligtas ka eh. Di po ba? Pero yan po, mga kapatid, wala po yan sa banal na kasulatan. That is human invention. No? Invento po yan ng tao. Tandaan po natin, no? Kaya sabi ko dito, mga kapatid, the Apostle Paul never once in all of writings mentioned such a personal decision to accept Jesus Christ as Savior in order to obtain eternal salvation. Wala hong sinasabi si Pablo na tanggapin mo lang si Kristo ay magkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Para bagang ang nangyayari, ang kapasyahan sa tao. Tama? Kasi siya ang nagdesisyon, siya ang nagsabi. Tama po. Pero ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya nga ito ngayon ang topic po natin, when and how did you get saved? No? Kailan at paano tayo naligtas? However, Paul wrote extensively of his salvation from sin. If we were to ask him the same question, when and how did you get saved? He would tell us that his salvation from sin is occurred of 4 different times. Meron pong 4 na bagay na kung saan po ay tinuturo po ni Apostol na Pablo tungkol po sa kaligtasan eternal. No? By comparing the writings of Paul, we see 4 different phases. No? Na 4 po na magkaibang phases po siya or aspects of God's wonderful salvation from sin through our Lord Jesus Christ. Kaya alamin natin yung 4 na aspeto, no, ng kaligtasan na ginawa po ni Lord. Hindi po yung sa pagdidikta ng tao. Amen po? Amen. Alamin po natin ngayon kung ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. Now, number 1, Paul would tell us that he was saved from sin before the world ever began. No? This is salvation from the plan of sin. Bakit? May ebidensya ba tayo? Yes. Meron pong ebidensya sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, sa binasa natin kanina, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi po ni Timoteo, nung siya po'y nangaral kay, sabi po ni Pablo, nangaral siya kay Timoteo, at doon po sa church ng Efeso, sabi po ni Paul, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to your works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ang paksa natin, when and how did you get saved? When? Kailan po tayo iniligtas ng Panginoon? Before the world began. Tama po? Nabasa natin ngayon, before the world began. Kasi po ang kaligtasan, tandaan po natin, kaligtasan eternal, nakaplano na po yan sa Diyos before the foundation of the world. Hindi po yan tsamba, hindi po yan para bagang nagkataon lang ang kaligtasan. Hindi ho. Ito po'y plano ng Diyos before the foundation of the world. Doon po nagsimula ang kaligtasan at paano tayo naligtas? Paano tayo naligtas? But according to His own purpose and grace. Di po ba? Ayon sa kanyang layunin at biyaya, kaya tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Hindi po yan layunin ng tao. Amen?
Ang kaligtasan hindi ho layunin ng tao. Hindi ho biyaya ng tao, kundi biyaya ng Diyos na tayo po ay iniligtas po niya dahil meron po siyang dakilang layunin sa buhay po natin. At kailan po ito? Before the world began. Di po ba? Before the world began. So wala pang mundong ito. No, nakaplano na po yung kaligtasan. Bakit? Kasi ang Diyos, tandaan po natin, Diyos ng kaayusan. Amen po? Diyos po siya ng kaayusan. Hindi po pwede na ang kaligtasan hindi maayos. Hindi po pwede na, para bagan, pag sinabi lang ng pastor, oh, okay na, ligtas ka na. Hindi po ganon. Dapat naintindihan po natin, naunawaan po natin, dapat ang pundasyon na ito ay tumimo sa ating mga puso upang hindi po tayo madaya, upang tayo po ay maging matatag sa ating paglilingkod na ito. Tanong, when our eternal salvation takes place, kailan nagaganap ang ating walang hanggang kaligtasan? Answer. Sagot, our eternal salvation takes place before the world began, and not in the day we accepted Him as Lord and personal Savior. No? Hindi yung pagtanggap, kundi before the foundation of the world, tayo ay niligtas na po ni Lord. Pinili na po tayo sa kaligtasan. Pwede ba mamili si Lord? Amen. May karapatan po ba si Lord mamili? Amen. Yes! Eh kung tayo nga, may karapatan mamili eh. Di ba? O pag bumili ka ng kamatis, pinipili mo ba ang bulok? Eh syempre yung maganda, tama? Gusto mo yun eh. So si Lord, kung sino pinili niya sa atin, gusto yan ni Lord. Amen po? Amen. Okay? Eh kung gusto ni Lord na merong lindol sa Mindanao, dito sa Luzon, wala, eh magagawa ni Lord yun? Amen. Yes! Pag may lindol sa Luzon, sa Mindanao wala, nagagawa ba ni Lord? Yes! May bagyo doon, dito wala, nagagawa po yan ni Lord lahat. Natandaan niyo po yung paksa natin nung last Sunday? No? The sovereignty of God, the absolute sovereignty of God. Nakita ko natin kung gaano po ka pinaka makapangyarihan sa lahat yung ating Diyos. So, God had from the beginning chosen you to salvation. Ang kamay po ng Diyos ang siyang naghirang sa atin. Amen po? Pag sinabing kamay, ibig sabihin yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang naghirang po sa atin. Okay? Ang kamay ng Diyos ang pumili para sa ating walang hanggang kaligtasan. Ibig sabihin, siya ang gumawa. Amen po? Siya ang pumili, siya ang gumawa, siya ang nagplano ng lahat ng ating pong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ho kasama ang tao roon sa pagplano ni Lord. Amen po? Hindi po tayo kasama na nag-isip na gumawa ng kaligtasan para maligtas ang mga tao dito sa mundo. Hindi ho, si Lord lamang po ang siyang gumawa. Kaya po, dapat, pag sinabi natin na ang Diyos ang siyang nagliligtas, dapat period na. Wala nang if. If you accept, if you believe, wala na po yun. Kasi yung pagtanggap ng salita ng Diyos at ang pananampalataya sa Lord, that is our evidence ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po bang ebidensya? Ebidensya sa buhay po natin. Kaya tayo nananampalataya, bunga. Kaya tayo nananampalataya sapagkat yun po ay bunga ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ginawa po ni Lord sa atin. Okay? Now, ano pa pong sabi dito mga kapatid? Hindi natin pinili ang Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Totoo po ba yun? Amen. Kahit kailan ang tao hindi pinili ang Diyos. Kasi ang tao patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Okay? Kaya sabi doon ng Ephesians chapter 2 verse 1, you have quickened us in Him who were dead in trespasses and sins. Kayo ay binuhay niya nung kayo ay mga patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Sa ating minanang kasalanan, kay Adan kay Eva, patay tayo. Tandaan po natin, yun po ang ating original sin. Okay? Yan po ating original sin. Kaya, hindi natin pinili ang Diyos, kundi siya ang nagpili sa atin.
John chapter 15, verse 16, Ye have not chosen me, sabi ni Lord, but I have chosen you. Hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ni Lord, kundi ako ang pumili sa inyo. Saan tayo pinili? Sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Next. Verse 14. No? Verse 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ano sabi pa po dito ni Paul? But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Tingnan niyo po ha. Because God hath chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kaya tayo merong belief, pananampalataya, paniniwala sa Diyos, kasi tayo po ay iniligtas ni Lord from the beginning. Di ba ba? Kaya tayo nagkaroon ng tinatawag po na willingness, no? Willingness to serve the Lord. Kaya meron tayong willingness to read the Bible. Tama? Kaya meron tayong willingness to pray before the Lord. Bakit po? Sapagkat tayo po ay iniligtas na po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang tao na hindi ligtas, kahit man ano yung pangaral mo, baliwala po yan sa Kanya. Hindi ho niya naintindihan po yan. Because, you know why? Because he is dead in trespasses and sins. Maliban lamang kung siya po'y binuhay ng Espiritu ng Diyos, siya po'y binorn again, no? Ay maintindihan po niya ang aral po ng Panginoon. Now, verse 14, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. No, malinaw po, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ibanghelyo. So, tinawag tayo ni Lord sa pamamagitan po ng kanyang ibanghelyo. O ibanghelyo na pinangaral po ni Pablo. Tama? Tinawag po tayo ni Lord, mga kapatid. Kaya tayo nandito ngayon sa church, tama? Kasi ang pananawagan, which is the preaching of the Word of God. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, ito po yung tunay na kaligtasan na ginawa po ni Lord, na kung saan po ay binigay po niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Now, tanong po ulit, no? Tanong po ulit, kailan ba nagpasimula ang buhay na walang hanggan? Kailan po nagpasimula? Nabasa natin kanina? Before the world began. Doon po nagsimula ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ho bigla lang lumitaw, ito na. Hindi ho. Before the world began. Ano po ang ebidensya? Titus chapter 1 verse 2 up to verse 3, sabi po dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, ay ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Tingnan niyo po, no? Ang kaligtasan pala, pinangako na po yan ni Lord. Amen po? Kailan niya pinangako? Before the world began. Kaya ang tanong, kailan tayo naligtas? Before the world began. Sapagkat pinangako na po yan ni Lord before the world began at si Lord po ay hindi nagsisinungaling. Okay? Next, verse 3. No, but hath in due times, tingnan niyo po, ito na, but hath in due times, tandaan po natin, meron pong due times si Lord. No? Sa kanyang mga salita. No? Meron po siyang due time o tinatawag po na kapahayagan ng kanyang salita. No? But hath in due times manifested His Word through preaching. Kaya tayo nangangaral kasi ito na po yung due time. Tama? Na ipangaral ang kanyang ibanghelyo para malaman natin kung paano tayo iniligtas po ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Which is committed unto me according
to the commandment of God, our Savior. So, ibig sabihin po, obligadong ipangaral, i-preach yung gospel because ito po ay utos ng ating Panginoon. Ang pangangaral po ba utos ni Lord? Amen. Kaya sabi niya doon sa Matthew chapter 28 verse 19, Go ye therefore and teach all nation. Tama po? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, sabi ni Lord, even unto the end of the world. Kaya po, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito po yun kung paano tayo iniligtas po ng ating Panginoon. Amen po? Kung paano tayo iniligtas ni Lord, kung paano tayo pinili ni Lord sa kaligtasan before the foundation of the world. Kaya po, mga kapatid, ang kaligtasang eternal, hindi po yan ura-urada, hindi yan tsamba, hindi yan biglaan, hindi po. Kundi nakaplano po yan kay Lord. Amen? Kaya nga sabi niya, before the foundation of the world. Kaya nga po, ano pa po sabi dito mga kapatid? Sa aklat po mga kapatid ng First Peter chapter 1 verse 2, no? May sinabi po dito si Lord sa pagitan po ni Pedro sa First Peter, mga kapatid, chapter 1 verse 2, babasahin ko po sa inyo, elect according to the foreknowledge of God the Father, tingnan niyo po, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Sino ho naghirang sa atin? Yung Father. Amen po? Amen. Malinaw, elect according to the foreknowledge of God the Father. Pag sinabing foreknowledge, ibig sabihin, yung kaalaman ng Diyos noon pa. Tama? Yung kaalaman ng Diyos noon pa, mga kapatid. No? Kaya malinaw po, nagsimula ang eternal na kaligtasan before the foundation of the world at ito ay promise ni Lord sa atin. Ang eternal na kaligtasan, tandaan po natin, take note, no, makinig tayo maigi mga kapatid. Ang eternal na kaligtasan ay hindi alok o imbitasyon. Tandaan po natin, ha? Hindi po yan alok o imbitasyon, kundi gawa at deklarasyon ng Diyos. Hindi po yan alok o imbitasyon. No? O, tanggapin mo si Kristo para ka maligtas. Para bagang ang ginawa kasi nila, tama na ang kaligtasan, gift ni Lord, pero hindi yan gift na katulad na ginagawa ng mga tao. Tama po? Pag may birthday, anong gagawin ng tao? O, itong gift ko sa iyo, tanggapin mo. Ganon kasi ang kanilang kaispan. Pero hindi. No? Si Lord ang siyang nagligtas sa atin. Yung gift na ito ng kaligtasan, binigay na po ni Lord sa atin. Amen po? Hindi po natin ito tinanggap, kundi binigay kusa unconditionally sa atin, mga kapatid. So binigay po yan ni Lord. Kaya hindi po siya alok o imbitasyon, kundi ginawa ni Lord ang kaligtasan at ito po dineklara niya na tayo po ay iniligtas niya before the foundation of the world. Tingnan niyo po, John chapter 3 verse 16, ano sabi? Paborito po yan ng lahat na reliyon. John 3:16, di ba ba? Ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever, tingnan niyo po whosoever believeth. Yung believeth po ba past tense? Hindi ba pag sinabing whosoever believeth, ibig sabihin, in the state of believing na po, ang sinasabi ni Lord, tama? In the state of believing na, hindi mananampalataya pa lang. In the state of believing na, kasi sabi ni Lord, whosoever believeth in Him should not perish. That is declaration. Should not perish, but have an everlasting life. That is a declaration that is not offered. No, akala nila in-offer.
sa atin. Kaya tanggapin natin, deklarasyon po yan kung paano tayo niligtas po, no? Ng ating Panginoon. So, malinaw po yan mga kapatid. No? Ang eternal na kaligtasan ay hindi offer, kundi ito ay promise at deklarasyon na pangako sa kanyang bawat hinirang sa mundong ito na atin pong ginagalawan. Kaya, yun po ang number 1 mga kapatid. Ang number 1 na ating pinag-aralan po ngayon ay Paul would tell us that he was saved from sin before the world ever began. This is salvation from the plan of sin. Number 2, mga kapatid, number 2, Paul would tell us that he was saved from sin when Jesus died on the cross. This is salvation from the penalty of sin. No? So, gawa naman ito ng anak. No? Tandaan po natin, bago ho napako sa krus si Kristo, bago siya nakatawang tao, mga kapatid, nakaplano na rin po ang pagtubos sa atin ni Lord. Naniniwala ba tayo doon? Nakaplano na? Nakaplano na po. No? Basahin po natin mga kapatid. Okay? How did the Lord Jesus Christ save us from sin? No? This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sabi po ni Pablo, mga kapatid, kay Timoteo at sa church na Efeso, sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. No? So ito daw ang tapat na sinasabi, mga kapatid, na ang lahat ay karapat-dapat, mga kapatid, sinong lahat na mahinira ng Diyos, that Christ Jesus came into the world to save sinners. No? Kaya pala si Kristo ay nandito sa lupa para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, ano po ang sabi dito mga kapatid nung pinanganak ating Hesus Kristo? Matthew chapter 1 verse 21. Basahin po natin, no? Matthew chapter 1 verse 21 para marami tayong ebidensya tungkol sa kaligtasan na ginawa po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tingnan niyo po, no? Malinaw po. Kaya pala si Kristo ay pinanganak, kaya pala si Kristo ay napako sa krus, kaya pala si Kristo ay nagbuhos ng dugo doon sa Kalbaryo para po sa ating katubusan, para po tayo ay maligtas doon po sa kasalanan na atin pong namana mula kay Adan at kay Eva. Ito ngayon mga kapatid, napakalinaw na sinasabi po ni Pedro, mga naman. 1 Peter chapter 1 verse 18 up to verse 20. Sabi po ni Pedro, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi daw tayo tinubos sa mga bagay na nasisira, as silver and gold. No? Hindi po tayo tinubos ng pilak at ginto. Hindi tayo tinubos ng pera. Hindi tayo tinubos ng anumang mga bagay. From your vain conversation, received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Mga kapatid, tingnan niyo po, no? Tayo pala ay tinubos sa mahalagang dugo ni Kristo, mga kapatid, gaya daw ng isang kordero na walang kapintasan at walang dungis. Tingnan niyo po, no? Tayo pala tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 20, dito po natin makita, mga kapatid, ang tinatawag po na the plan before an actual redemption of Jesus Christ. Tandaan po natin, merong planong pagtubos at merong actual na pagtubos sa atin ng Panginoon Jesucristo. Nangyari po ba ang pagtubos? Nangyari po ba?
Nangyari po, 2,000 years na po ang nakalipas. Tandaan po natin, 2,000 years na po nakalipas, tayo po ay tinubos, aktual ng ating Panginoong Jesucristo. So, merong plano before the foundation of the world, and then, meron pong aktual na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo para po sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Verse 20, anong sabi? Who verily was foreordained. Pag sinabi pong foreordained, ibig sabihin, itinakda o itinalaga ng una pa. Tingnan niyo po ha. Intindihin po natin maigi mga kapatid. No? Who verily was foreordained o itinakda o itinalaga ng una pa before the foundation of the world, but was manifest in this manifest in these last times for you. So nakita po yung plano ng pagtubos and then yung actual na pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang dahilan kung bakit pinanganak ating Jesucristo, after po siyang pinanganak, mga kapatid, ano ho nangyari sa kanya? Ay namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, di po ba? No? And then after noon, ano ho nangyari? After 3 days, nabuhay siya na muli, mga kapatid. Kaya po yung founder natin, nabuhay na magmuli. Tama po? Which is our Lord Jesus Christ. Ang founder natin ng church na ito, tandaan po natin, si Jesus Christ. Hindi po si pastor. Amen? Hindi ho yung mga naglalakihan na mga reliyon, mga kapatid. Tingnan niyo po, pagka inyo po nakita, ang mga naglalakihan na reliyon, mga founder nila, mga nangamatay na. Tama po? O, di ba? Minana na lang ng mga anak. Tama? O. At ang founder nila, nabuhay, namatay, hanggang ngayon ay patay. Nabuhay ba sila? Hindi. Pero ang Jesucristo natin, founder po natin, nabuhay, namatay, after 3 days, nabuhay na magmuli, at hanggang ngayon ay buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw po mga kapatid, na ito po ay nangyari, pinilano ng Diyos, yung tinatawag po na foreordained, itinakda niya, itinalaga niya, before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Tingnan niyo po mga kapatid, no, nagkaroon po ng manifestation, no, ang plano na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakita natin literal, mga kapatid, yung pagkapako ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi ng Biblia, pero may nakakita ng unang mga tao, mga disipulo, mga apostol ng Panginoon, mga mananampalataya during the time ng ating Jesucristo ay napako sa krus doon po sa Kalbaryo para tayo tubusin. Acts chapter 2 verse 23. Ano sabi dito? Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Tingnan niyo po. Malinaw po, siya na ibinigay sa takdang pasya, determinate counsel of God. Sa takdang pasya ni Lord. Sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Tingnan niyo po, pag sinabi pong paunang kaalaman ng Diyos, before the foundation of the world, talaga hong nakaplano na po yan sa Lord. Amen po? Yung pagtubos po sa atin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw nang sabi pa po dito, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Ang tanong, sino po bang pinako sa krus at pinatay? Di ba ang ating Jesucristo? O, tingnan niyo po. Because of the foreknowledge of God na kung saan nagkaroon ng actual, nagkaroon ng katakdaan na tayo po ay actual na tinubos ng ating Panginoon. At ang mga tinubos na yan, mga kapatid, tayo po yon na mga hinira ng Diyos before the foundation of the world. Tandaan po natin, konektado ang kaligtasan. Tama po?
no, meron po siyang kadena o chain, yung kaligtasan, no? From election to redemption, tama? From election to redemption, mga kapatid, kuni-konektado kasi binigay tayo ng Ama kay Kristo. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng John. Basahin po natin ng John para mas lubos po natin maintindihan at maunawaan po yung tinatawag po na doctrine of grace, yung eternal salvation by grace, mga kapatid. No, basahin po natin yung aklat po ng John, okay, chapter 6. Ano po bang sinasabi dito ng ating Panginoon? Sa John chapter 6, verse 44. Sabi po dito, no man can come to me, sabi ni Lord, ng ating Jesucristo, except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So malinaw po, mga kapatid. Kaya ano pa po sabi dito, ituloy ho natin. Atras po tayo, mga kapatid. Kaya sabi ho dito, verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Tingnan niyo po, no? May binigay po yung Ama kay Kristo. Ang binigay po niya, tandaan po natin tayo na mga hinira ng Diyos before the foundation of the world. Okay? So malinaw po yun, mga kapatid. Next, mga minamahal, no? That is number 2. The number 3, ang number 1, gawa ng Ama before the foundation of the world. Tayo ay pinili para sa kaligtasan. And then, number 2, gawa ng anak na nakaplano before the foundation of the world, and then nagkaroon ng tinatawag po na aktual na pagtubos sa atin. And then number 3, Paul would tell us that he was saved from sin when the Holy Spirit regenerated. Tingnan niyo po, tayo po ay ipinanganak. Tayo po ay binuhay ng Espiritu ng Diyos. Regenerated, Holy Spirit regenerated or quickened and gave Him a new nature. Yun po ang ginawa naman ng Espiritu ng Diyos. Yun pong ginawa ng Holy Ghost. Yun pong ginawa ng banal na Espiritu, mga kapatid. So, this is salvation from the power of sin. Sapagkat ang gumawa po nito ay ang kapangyarihan po ng ating Panginoon, ang kapangyarihan, ito po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ko dito, sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Malinaw po, mga kapatid, no? Kaya ang kaligtasan natin ay mercy po ni Lord. Amen? Kasi tayo ay pinanganak ng Espiritu ng Diyos. Tayo hinugasan, pinanganak muli ng Espiritu po ng Diyos, mga kapatid. Binuhay tayo sa madaling salita ng Espiritu ng Diyos. Weekend, yung sinasabi po doon sa Ephesians chapter 2. Basahin po natin, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Tayo po ba dati patay? Amen? Pag patay, walang free will to hear the word of God. Tama? Kasi patay ka eh. Sa iyo, walang kwenta po yan ang pangangaral. No? So, dahil po tayo binuhay ng Espiritu ng Diyos, nagkaroon tayo ng desire, nagkaroon tayo ng willingness to serve God. Amen po? So, malinaw po yan, mga kapatid. Ano pa po sabi? Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Paano tayo ligtas ni Lord? Through His grace. Because Paul said, by grace, ye are saved. Sa biyaya, kayo
ay naligtas. Tingnan niyo po. Biyaya po ni Lord, mga kapatid. Kaya, sabi dito, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, ay binuhay. Nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y ligtas. Tingnan niyo po. The result, ito po ang resulta ngayon, nung tayo na born again. Nung tayo po ay binuhay sa spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos, the result is a new man. New creature in Christ. No? Pagbabago sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Meron po bang pagbabago sa buhay natin? Hindi ba? Sabi ko nga lagi, dati ako nasa aero. Lahat na aero nasa akin. Di ba? Bababa aero, lala sa singgero. Di ba? O, lahat na aero sa akin. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay binuhay ng Diyos mula sa kalagayang patay. Dahil dati, ang kaisipan natin dati, mga worldly o ano-ano mga ginagawa natin para sa ating sarili, wala na tayong puso na maglingkod sa Lord. Salamat sa Lord ngayon mga kapatid, dahil binuhay tayo ni Lord at tayo ngayon, ang ating puso ay binago na po ng ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng pagbabagong buhay no, dahil po sa kapangyarihan ng ating Diyos. Tandaan po natin, hindi kaya baguhin ng tao ang sarili niya. Amen po? Hindi po kaya. Hindi totoo yun. Ay, kaya ko baguhin sarili ko. Madali lang sa salita. Pero sa gawa, wala. Tama? Kita mo pag bagong taon, kailangan mabagong buhay ka na kasi bagong taon na, sabihin ka nun. Nakita natin, nagbago lang pala ng brand ng alak. Di ba? Nagbago nga, pino-brand ng alak. Brand ng sigarilyo. Tapos tinuturo pa na iba, ay, yung sigarilyo mo, yung peke yan. Diba? Peke na lang ang sigarilyo mo kasi mura. Mahal ang Marlboro at saka Philip Morris. Nagbago lang ng brand, pero ang buhay hindi nagbago. Kasi si Lord po ang nagbabago ng buhay po natin. Hindi yung ating sarili. Hindi natin kaya po mga kapatid. Kasi po tayo patay. Amen po? Dahil sa kasalanan at pagsuwat. Ito na po ngayon ang resulta. Kaya sabi po ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if any man be in Christ, na kay Kristo na po tayo ngayon. Na kay Kristo na po ba tayo ngayon? Amen. Amen. Kay Christ na po tayo ngayon. Kaya sabi dito ni Pablo, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ito na po ngayon. May pagbabago po ba? Ang tunay na born again, may pagbabago ng buhay. Amen? Hindi yung salita, kundi nakikita sa gawa. Tandaan po natin, sapagkat ang Espiritu ng Diyos, meron po yan bunga sa buhay natin. Anong bunga? Joy, di ba? Nagagalak tayo pagka sumamba sa Lord. Nagagalak ba tayo dito? Baka mamaya hindi tayo nagagalak. Yeah? Kasi bunga ng Espiritu ng Diyos po yan. Kapatid. But the fruit of the Spirit, no? Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23, but the fruit of the Spirit is joy. Kaya kumakanta tayo, joy unspeakable and full of glory. Di po ba? Kasi nandyan ang joy natin sa Lord. Tama? Joy. Ano pa? Peace. May kapayapaan po ba tayo? Yes. Ang kapayapaan, hindi ho mabibili ng pera, right? Ang kapayapaan po, masumpungan sa Lord. Siyang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Ano pa? Mahaba. Hindi short. Anong kasunod? Long suffering. No? Hindi short suffering, sinabi ni Lord kundi long suffering. Kaya ho, natural lamang ang Kristiyano, ang anak ng Diyos, meron siyang nararanasang paghihirap sa mundo. Tama? Kaya paglilingkod sa Lord, hindi ho puro sarap. May kasama din pong hirap. Tama? Okay? Kasama po yun. Bakit po inaalaw ni Lord ang hirap? Para matuto tayo. Tama? Kasi hindi tayo matututo kung wala tayong long suffering. Di ba ba? Okay, ano pa po? Joy, peace, long suffering. Ano kasunod? Gentleness. Kaya nagiging gentle dog tayo kasi gentleness, di ba ba? Ano pa? Gentleness. Goodness.
Kaya naging mabuti tayo because of God. Amen po? Hindi sa sarili ho natin. Wala tayong kabutihan ni kahit isa nakita sa atin. Sabi nga ni Lord, walang matuwid, wala ni kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. No? Romans chapter 3 verse 10. It is written na walang matuwid ni wala kahit isa. Sabi po ni Pablo, walang humahanap sa Diyos. Okay? So ano pa po? Faith. Kasamang faith. Bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng faith kasi bunga po ito ng pag-born again sa atin. Tama? Bunga ng Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo may faith. Kaya nga tayo nandito. Kasi may faith tayo sa Lord. Tama po? Na si Lord po nandito sa ating kalagitnaan. Amen po? Naniwala ba tayo si Lord sa kalagitnaan natin? Amen. Yes. He is a spirit. Hindi siya nakikita. Ba't nandyan siya? Nandyan ang kanyang presensya. Sapagkat ang sabi ho ni Lord, may 2 o 3 na kakatipon sa kanyang pangalan. Nasaan siya? Nasa kanilang kalagitnaan. So, ang pinag-usapan naman natin dito, aral ni Lord, tama po? Sigurado na siya po'y nasa ating kalagitnaan. Hindi naman natin pinag-usapan yung utang o kung ano man ang mga pag-uusap natin, hindi po ba? Ang aral ni Lord, yung ating pinag-uusapan. Yung ating pinag-aaralan. So, malinaw po, mga kapatid. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. No, hindi ho nilalang, bagong nilalang na ibabalik ka sa tiyan ng nanay mo. Hindi ho ganon. No? Ibig sabihin nito, pag sinabing bagong nilalang, yung ating espiritual na buhay, mga kapatid, binago na po ng ating Panginoon. No? Ano pang sabi? At ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Kaya mga ero dati, wala na po yun. Amen po? Kasi nagsilipas na. Kaya sabi ni Lord, ay narito, sila'y pawang naging mga bago. Hindi po ba? Dati sa atin, lagi, yung pagka kunting kibot lang, di po ba? Ay binabanggit natin, puro mura na bilihin, di po ba? Oh, di po ba? Pero ngayon, dahil binago tayo, wala na po yan, tama. Wala na po dapat, mga kapatid. Sino po ba dito ang nagmumura pa? Dapat wala na yon kasi binago na pa tayo ni Lord. Tama? Okay? Kasi masama po yan, hindi maganda po yan. Turo po yan ng banal na kasulatan, mga kapatid, na sabi po niya dito, na narito, sila'y pawang naging mga bago. Bukod doon, binigyan na po tayo ni Lord ng bagong puso at bagong espiritu. Basahin po natin. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ano sabi dito? Sabi ni Lord, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and will take away the stony heart. So dati pala, meron tayong stony heart, no? Batong puso. Di po ba? Dati may batong puso tayo, pero inalis po yan ni Lord. No? Pinalitan ni Lord ng bagong puso, bagong espiritu. Ang sabi pa po dito, no? And I will take away, inalis ni Lord, tinanggal ni Lord, and I will take away the stony heart out of your flesh. Tingnan niyo po. And I will give you an heart of flesh. Natural, ang puso natin, nasa loob ng flesh. Tama? Nasa loob. Okay? Nakita ba natin puso natin? Nakita ho ba natin? Nakita natin ngayon, ang puso natin? Actual, nakita natin? Iba hindi. Oh. Utak ba natin, nakita ho natin? Hindi. Pero alam natin may utak tayo, right? Alam natin may puso tayo, right? Ganon din po ang Diyos. Hindi natin nakikita, pero alam natin na ang Diyos natin pinaka makapangyarihan sa lahat. Nagagawa niya ang lahat ng mga bagay na nais po niya. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? So malinaw po yun, na binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong espiritu. Sino ang nagbabago ng buhay natin? Di ba si Lord? Tama? Hindi o si tatay, hindi si nanay. Si tatay, si nanay, hanggang advice lang. Tama? Hanggang pangangaral lang.
Si pastor, hanggang pangangaralan. Pero ang nagbabago ng buhay, hindi si pastor, kundi si Lord. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Si Lord po, lagi ang sentro dapat sa buhay po natin. Now, panghuli, mga kapatid, number 4. Una, ang Ama naghirang sa atin before the foundation of the world. Ang mga hinirang dinala ng Ama doon kay Kristo para tubusin. At ang mga tinubos ni Kristo ay binorn again, binuhay sa kamatayang espiritual. Binuhay tayo ng Espiritu ng Diyos. O binorn again tayo ng Espiritu ng Diyos. Marami kasi katawagan yan eh. Born again, born of God, rebirth, regeneration. So maraming katawagan siya. Pero isa lang po yan. Yung pagkilos po yan ng Espiritu ng Diyos. No? Next, number 4. Paul will say that the final salvation shall ever with the Lord in heaven. Ito po yung final phase of our salvation. May final po, mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon. Naniniwala ba tayo na babalik po si Lord? At kukunin po tayo ng mga hinirang niya? Mukhang mahina yata. Parang malungkot kayo. Sino bang gusto niyong kukuha? Di ba? Dapat masaya tayo kasi meron tayong Diyos na kukuha sa atin. Tama? Kaya ang kamatayan, hindi na dapat natin katakutan po yan. Kasi, nasa Lord na po tayo. Tama ba? Amen. Ang mawala lang man sa atin, physical. But still, ang ating buhay, kaluluwa natin sa Lord. Tama? So, sabi po dito, basahin po natin, ano po ba ang mga ebidensya, mga kapatid? Kailangan kasi merong ebidensya sa salita po ng Diyos. Okay? Christ will return to complete the salvation of His people. Ito po ang pagkukumpleto ng kaligtasan natin dito po sa mundo na ating ginagalawa na kahit po tayo ligtas na sa kasalanan, sa original sin, kailangan pa rin tayo kunin ni Lord, tama? Para makasama tayo ni Lord doon sa langit. Ang sabi ko dito, Christ will return to complete the salvation of His people. Final salvation is future and will be revealed when Christ returns. Tingnan niyo po. So, ibig sabihin, merong actual na pagdating ng Panginoon. Yung una ba ang pagdating ni Lord dito sa mundo, actual yon? Actual po ba? Actual siya, nakatawang tao siya, di po ba? Oh. Ang pagdating din niya, pagbalik niya, actual din. Kaya yung pinatawag po na ascended at saka descended. Okay? Yung kanyang pag-akyat at saka kanyang pagbalik. Okay? Next. Mga kapatid, final salvation is future and will be revealed when Christ returns. Hebrews chapter 9 verse 28, ano sabi? So Christ was once offered to bear the sins of many. Tingnan niyo po ha. Sins of many. Not all. Many. No? Sinong many? Yung mahinirang niya. And unto them that look for Him shall He appear the second time. Meron po bang second time makikita si Lord? Amen. Yes. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, second time. No? Hindi one time, kundi second time. Anong pa po sabi dito, mga kapatid? Okay? Sabi pa po dito ay, and unto them that look for Him shall be appear the second time without sin unto salvation. Malinaw po, mga kapatid, ay gayon din naman si Kristo na inandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsipaghintay sa Kanya. Nagsipaghintay ba tayo kay Lord? Amen. Yes, kaya tayo naglilingkod eh. Tuloy-tuloy kasi naghintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon. No, huwag natin gayahin yung sa Africa. Huwag natin gayahin sa Mindanao. Pumunta sila sa bundok, doon daw nila matagpuan si Lord. Kukunin daw sila ni Lord. Eh hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa sila kinuha ni Lord. Bakit? Kasi po sabi ni Lord, ang kanyang pagdating, ni kahit sino wala nakakaalam. Amen? Amen. Ni kahit anghel, ni kahit sino man, ang pagdating ni Lord, wala akong nakakaalam. Bulaan ang isang tao na magsasabi, doon tayo kukunin ni Lord. Mali po yun, mga kapatid. Bulaan po yun, huwag tayo maniwala. Okay?
So, ganun din nangyari sa Mindanao, di ba? Nagsuot pa sila ng puro puti. Oh, dahil doon na sila kukunin ni Lord. Sa bundok. Di mo ba? Kaya ang yumaman, ang founder. Di ba? Oh. Kasi po, kaya po nangyaring ganun, kasi nadayaw sila. Walang alam. Walang alam sa salita po ng Diyos. Tama? Para bagang nagpagawa ka lang yan ng isang bagay na kapag ka hindi mo alam ang pinapagawa mo, pwede kang lukuhin. Tama ba? Oh, hindi, itong sira. Diba? Oh. Pero, hindi naman pala sira. Oh, bilhin mo na naman to kasi ito. Ito talaga ang ano. Pero hindi naman sira yun. Nadaya. Ganun po ang mga tao ngayon na nasa relihiyon. Maraming nadaya po mga kapatid. So, ano pong paraan ng pagparito ng Panginoon? Ito po, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 up to verse 17. For this we say unto you, by the word of the Lord, ito po, salita na po ng Panginoon, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, pagdating pala ng Panginoon, meron pong nadatnan siya ng mga buhay. Tama? Hindi pala lahat patay, kundi mga buhay. No? And then, meron din siya nadatnan na mga natutulog. Ang natutulog, hindi literal na tulog, kundi mga patay. Right? Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Yung mga namamatay kay Kristo, unang bubuhayin. Ito po yung mga na-asleep, mga natutulog, ibig sabihin mga patay po yun. No? Ito po yun. Kasi sa Badista, ginawa nila itong literal na natutulog lang daw ang tao pag namatay. Hindi, mali. Natutulog lang ba ang tao pag namatay? Kasi ang natutulog, pwede mo yung gisingin, gising yan. Tama? So magkaiba. Tama? So bulaan, mali ang interpretasyon. Pag sinabing asleep, ibig sabihin, hindi literal siya natutulog lang and then mababangon siya. Hindi ho. No, baka tumakbo tayo lahat. Pag bumangon, ang patay. Di po ba? Pagkapatay, patay na po. Amen? Hiwalay na ang kanyang espiritu sa katawan. No? That is separation. That is death, mga kapatid. Separation. So, ano pa po sabi dito, mga minamahal? Sabi po dito, malinaw po, sa verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up. Tayo mga buhay at mga naiwan. No? Tayo mga binuhay at mga naiwan shall be caught up together with them in the clouds. Saan daw tayo sasalubong? Sa alapaap. Sa cloud. Okay? Pag-aralan natin, there are three kinds of heaven. Yung kalawakan, heaven po tawag sa Biblia. Yung mga bituin, heaven ang tawag. At ang pangatlo, yung third heaven, which is the paradise. Yun po ang kaharian ng Diyos. So, ibang pag-aaral po yan. Malalim na pag-aaral yan. At yan po ay biblical. Sa kalooban ng Diyos, ay atin din po yan matalakay, mga kapatid. So, dito po makita ho natin, sabi po dito, kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila. No? Sino nila? Na mga binuhay ng Panginoon na patay. Sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa lahangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Di ba masarap? Gusto niyo ba yun? Baka meron hindi gusto. Gusto niyo po ba yun? Biro mo, sa Lord tayo magpakailanman. Alam niyo po ba kung gaano po kasarap pag nasa Lord na po tayo? Alam niyo po ba kung gaano kasarap pagka nandun na po tayo sa langit na kasama ang ating Panginoon? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. The eternal fellowship and joy with the Lord. Meron tayong walang hanggang fellowship sa Lord at magkaroon tayo ng kagalakan sa Lord na hindi nawawalang kagalakan sa harapan ng Panginoon. Heaven is eternal
communion with God in perfect joy. Perpektong kagalakan ang ating matatamo na kasama po ang ating Panginoon. God's people will dwell forever with Christ. Yung ating pong kaligtasan at buwanagang ating kaluluwa na niligtas ng Panginoon, ito po yung tinatawag ng forever, doon tayo sa Lord. Amen po? Pero dito sa mundo, dito sa lupa, walang forever. Temporary lang po ito dito, mga kapatid. Totoo po ba? Amen. Yes. Kaya huwag tayong maniwala na nagsasabi doon sa television, ay, ang pagmamahal ay may forever. Hindi totoo po yun, mga kapatid. Bakit? Kasi nawawala tayo sa mundo. Amen? Ang pag-ibig ng tao kumukupas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos hindi kumukupas. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nawawala sa buhay po natin. Now, malinaw po, final salvation, ito na po yung final, pagdating ni Lord, final salvation is the glorious completion of God's sovereign work of grace. Ito na yung completion ng pagligtas natin sa atin ni Lord sa kanyang biyaya. Ngayon, ang katayuan natin sa Lord, ano? Ito po, mga kapatid. Revelation chapter 21, verse 3 up to verse 5. Sabi po ni John, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, nasa atin, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, bayan tayo ng Diyos, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. No? Next, verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. Tingnan niyo po, no, gaano kasarap mga kapatid. Dito po ba sa lupa, umiiyak tayo? Amen. Aminado ba tayo na lahat tayo umiiyak? Amen. Yes. Hindi naman tayo robot eh. Di ba? Meron tayong emosyon, tama? Pagka tumaas ng emosyon, iiyak na. Di ba? Pero dapat, umiyak lang tayo sa Lord. Amen? Oh, huwag tayo dapat umiyak na kung ano mga bagay. Dapat kay Lord, Lord, iluluhod ko sa iyo. Pasabihin ko, Lord, sa iyo. Kaya may kanta tayo, I must tell Jesus. Di ba? May kanta tayo? Amen. Sabihin natin kay Lord. Di ba? Kaya umiyak tayo sa Lord, mga kapatid. Kaya dito, pag nandun na tayo sa langit kay Lord, malinaw po, nang sabi po dito, and God shall wipe away all tears from their eyes. No? Punasan ni Lord ang mga luha ng ating mga mata dito sa mundo. Lumuluha tayo sa hirap, pero kay Lord, wala nang paghihirap. Kaya sabi po naman na kasulatan, pupunasan. Ano ipunas ni Lord? Wipe out ba? Di ba? Yung kanyang kapangyarihan, syempre, di ba? Pupunasan niya, ibig sabihin, alisin niya. Mga kapatid sa atin. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Wala na akong kamatayan. Itong buhay natin dito sa mundo, merong kamatayan, pero doon kay Lord, wala na pong kamatayan. Kasi malinaw sabi ni Lord, no more death. No more death. Neither sorrow. Wala na rin kalungkutan. Di ba? Dito sa mundo, puro kalungkutan minsan. Tama po? Nakaranas din po ba tayo ng kalungkutan? Di ba? Kung ang tao nga na sumisipa lang sa kalsada, may kalungkutan din. Di ba? Tayo pa kaya? Lahat tayo merong kalungkutan. Amen po? So wala na po yun. No? Wala na po yun sa sa Lord, mga kapatid. Ano pa?
nor crying. Wala nang pag-iyak pa. No? Wala nang tayong pag-iisip, ano kayang ulamin ko bukas? Saan kaya ako kukuha nito ng pambili? Wala na po tayong isipin na gano'n. Wala na po. Kasi po, tayo nandun kay Lord, ang ating katawan ay incorruptible body na. Hindi na po kailangan kumain ng mga pisikal na pagkain. Amen? Incorruptible body na, yung katawan na hindi nabubulok. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 15. No? Verse 52 hanggang sa mga sumusunod. So tingnan niyo po mga kapatid, wala na tayong isip. Wala na tayong isipin ng bill ng kuryente. Wala na tayong isipin ng kung ano man. No? Wala nang pag-iyak pa, nor crying. Neither shall there be any more pain. Wala nang tayong maramdaman ng sakit. Diba? Dito sa lupa, may naramdaman tayong sakit eh. Sino po ba ang walang karamdaman ngayon? Wala siyang naramdaman eh, kahit maliit na sakit. Meron ba sa atin? Mukhang lahat tayo may sakit. Diba? Lahat tayo may karamdaman ng kaunti, di ba? Tama po? Eh sa totoo lang, ako nga dito sa gilid, medyo pumipitik na konti eh. Di ba? Meron tayo lahat. Pero doon kay Lord, wala na ng karamdaman. Si Brother Eric, may karamdaman din yan. Kasasabi lang kanina, masakit yung kanyang balikat. Di ba? Lahat tayo may karamdaman. Tama? Pero doon kay Lord, wala na pong karamdaman. Sapagkat ang sabi po niya dito, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Tingnan niyo po, yung mga bagay na sa mundo, pass away na, wala na po. Okay? Wala na po yan. Ang buhay natin dito sa mundo ngayon, wala na po pag doon na sa langit. Kay Lord. Kaya nandun na po yung ating kagalakan, mga kapatid. Now, ano pa pong sabi dito? And he that sat upon the throne, sabi po, said, sabi ni John, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for his words are true and faithful. So, ang tinuro ni Lord sa atin, ito ay katotohanan at tapat. Tandaan po natin, ang Diyos natin na nagsabi po nito, siya po ang Diyos na katotohanan at tapat. Amen? Naniniwala ba tayo yung final phase of salvation natin? Yung pagdating ni Lord? Amen po? Yung pagkuha ni Lord sa atin, doon po sa langit. So meron po mga kapatid, no? Huwag tayong maniwala sa mga taong hindi naniniwala na may langit. No? Sabi pa ng iba, bakit yung tatay ko namatay? Hindi naman siya nagbalita sa akin. Diba? Ibalita ba yon, diba? Wala hong patay na magbabalik pa dito sa mundo. Amen po? Hindi ho totoo yan, mga kapatid. So, dapat paniwalaan natin ang Diyos, true and faithful, sinasabi ho niya, hindi yung sinasabi ng tao. Amen? Hindi yung sabi-sabi ng mga tao. Huwag tayong maniwala po roon dahil ililigaw po tayo. Pero sa Lord, pagka siya paniwalaan po natin, true and faithful, yung ating Panginoon. Now, ngayon po ano na po tayo ngayon, nasa conclusion na po tayo mga kapatid, yung apat na yun, malinaw, no? Na tandaan po natin, ito po yung pundasyon ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, itong apat po na ito. Now, dito po sa salvation by God's grace, beloved brethren, our eternal salvation rests wholly in the sovereign grace of God. Ito po'y lahat nakaugnay sa biyaya ng Diyos. Amen? Ito po lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. The Father chose a people in Christ before the foundation of the world. And then, the Son redeemed them by His blood. The Holy Spirit quickens them. And at the second coming of Jesus Christ, they will receive their final salvation in heaven with God. Tingnan nyo po kung gaano po naka-chain, nakadugtong-dugtong yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Malinaw po yun. Let us rest. Kaya tayo pwede na magpahinga.
Gusto ba natin, pangarap ba natin magpahinga? Parang ayaw yata. Kaya ito gusto pahinga. Sige, trabaho na lang kayo. Huwag na kayong pahinga. Diba? Hindi yung pahinga na mamatay ka na. Hindi ho ganon. No? Let us rest. Kasi pag sinabing rest, parang akala na kamatayan na. Pastor, wag yun. Ayaw ko. Hindi po yan rest in peace. Ito po, let us rest in this sovereign mercy. Oh. Dapat magpahinga naman. Wala na tayo dapat pag-agam-agam pa, ibig sabihin sa buhay po natin, tungkol po doon sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po ibig sabihin po, walk in humility and gratitude. Bakit kailangan tayo lumakad na may pagpapakumbaba? Kasi wala naman talaga tayo sa Lord. Amen? Wala tayong bahagi. Ni kahit isa, ni kahit 5, ni kahit mamera, wala ho. Kaya ang sabi po ni Job, hubad ako lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din ako babalik sa alabok. Totoo po yan, hindi? Amen. Totoo. Kaya ang tao, 0 sa harapan ng ating Panginoon. Humility, mahalaga. Humble heart, mahalaga, mga kapatid. Yun pong gusto ni Lord. Ano man ang narating natin sa buhay, dapat magpapakumbaba tayo sa Panginoon. Amen po? Amen. Ang bunga ng ating pagpakumbaba ay ang ating pagsunod sa Diyos. Pagbabasa, pananalangin, pagdalo sa gawain po ni Lord. Yun po ang basihan ng ating pagpapakumbaba sa Lord. Kaya tayo nandito kasi nagpapakumbaba tayo sa Lord, nagpapasakop tayo sa Lord. No, mga kapatid. Kaya malinaw po, not only walk in humility and gratitude and give all glory to God alone. Dapat kay Lord lamang po ang kapurihan, mga kapatid. For His grace is sure. Sigurado ba ang biyaya ni Lord? For His grace is sure. Sigurado ang biyaya ni Lord. Effectual and shall never fail. Mga kapatid, tandaan po natin, totoo po yung sinasabi ng ating Panginoon. To God alone be the glory. Purihin po ang ating Panginoon at tayong lahat po tumayo at tayo po ay aawit po sa Lord.